May plano ka bang magpagawa ng bahay? Napanood mo na ba yung part 1? Kung sakaling napanood mo na, eto naman yung part 2. Ano nga ba yung 10 utos na dapat mong malaman bago ka magpagawa ng bahay? Recap muna tayo para doon sa unang 5 utos. So unang-una, budget. Pangalawa, location. Pangatlo, hire professional. And then pang-apat, plans or the design and layout. At ang ikalima ay yung lot verification survey na napaka-importante. Sa mga nagplaplano magpagawa ng bahay, mahalaga pong malaman ninyo itong video na to. Mga tol, sa araw na to, ibabahagi na natin yung ika-6 hanggang ika-10 utos. At kung may plano ka na magpagawa ng bahay, itong video na to ang para sa'yo. Para sa ika-6 na utos, soil test. So, wag na wag kang magpapagawa ng bahay kung wala kang soil test, lalong-lalo na kapag ang ipapagawa mong bahay ay 2-story with deck, 3-story, 4-story, kahit ilang palapag pa yan na hihigit pa sa 3 palapag. Kasi yan ang requirements sa mga building officials. Pero may mga pagkakataon na kailangan pa rin natin ng soil test kahit isang palapag lamang. Mahalagang ginagampanan ng soil test na malaman yung soil bearing capacity. Kasi ito ang magdidikta kung gaano kalalim yung pundasyon para sa istruktura na ating gagawin. Soil test determine what is the bearing capacity ng soil para dalhin yung bigat ng istruktura na ating gagawin. So kapag 2-story with a deck, kailangan na natin ng soil test katulad sa Marikina, Pasig, Antipolo, Quezon City. Pero may mga ilang lugar na 1-story pa lang ay nire-require na nila na magkaroon ng soil test. So bakit nga ba? Kasi meron tinatawag tayong liquefaction. So ano nga ba yung liquefaction? This soil behaves like a liquid. During an earthquake or after the earthquake, yung soil natin nagbibehave na parang liquid. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng mga differential settlement. So yun ang iniiwasan natin at kinakatakutan natin bilang mga engineers. Kasi the moment na mayroong paggalaw at nagkaroon ng liquefaction, may tendency magkaroon ng settlement yung mga building or yung mga bahay na ginawa natin. Kadalasan, mga requirements ng building officials ang soil test. Typically, para sa 2-story with a deck, 3-story, 4-story, and so on. Pero sa ibang lugar, katulad ng Valenzuela at yung mga may malalambot na soil profile, ay nire-require nila kahit 1-story pa lang, may soil test na. So pag minsan sinasabi ng ating mga client na, Engineer, pwede po bang gamitin yung soil test ng kapitbahay natin? wag na wag po ninyong gagawin yun kasi hindi po tama yon. For example, nakapag-soil test si kapitbahay and then it happened na medyo matigas yung soil profile niya doon. So okay yun, walang problema. Pero ang ginawa mo, kinopya mo yung soil test nila. What if doon sa area mo naman ay malambot yung soil profile? So doon ka lang nagbase sa soil profile ni kapitbahay mo. Para po sa akin, hindi po tama yon na mangopya tayo ng soil test. Ang mahalaga po dito, malaman din kung ano yung soil profile ng mismong pagtitirikan ng istruktura ninyo. Kapag mga 300 square meter, nagre-require si building official ng isang borehole or isang soil test. And then kapag medyo malaki na, 400 to 500, inuobliga na tayo na magkaroon ng 2 boreholes. Para sa ika-7 utos, building permit. Kung wala tayong building permit, wala tayong sinusundan. Kung meron tayong design team, meron tayong architect, meron tayong engineers, yung mga trabaho natin ay chinecheck pa kung papasa nga ba according to the National Building Code or according to the National Structural Code of the Philippines para pumasa yung ating mga gagawing istruktura. Mahalaga rin para sa atin na na-check din ng ibang professionals yung ating mga ginagawang design. Kasi pag minsan, dun sa building officials, hinahanap silang mga, halimbawa, stairs design. Nire-required tayo na magpasa pa tayo kung ano ba yung magiging design ng stairs, ano ba yung mga bakal nito. Pag minsan, hinihingan pa tayo ng ibang mga design analysis. Meron din tayong mga electrical design analysis, wind analysis, para malaman din natin yung mga batas, yung mga legalities doon sa isang lugar. Kasi kanya-kanyang local government unit, pag minsan ay may iba't iba po silang mga batas na dapat sundin. And then, napakahalaga rin po ng building permit kasi po, kapag wala tayong building permit, may pagkakataon po na pwedeng pa-stop yung construction natin. Makaka-apekto ito sa daloy ng ating construction. Made-delay po tayo kasi ngayon, kahit mayor po, pinapa-stop yung mga istruktura na ginagawa na walang building permit. Mahalagang magkaroon tayo ng building permit bago tayo mag-start, magpagawa ng bahay. Para sa ika-8 utos,
Materials and quality. Ano nga ba yung mga magagandang materyales na pwede natin gamitin sa bahay? Energy efficient ba ito? Or better insulation ba yung magagamit mo? Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Energy efficient materials such as high efficiency windows or a better insulation. Cost, this can save money over time. Using sustainable material, less toxic material in your building, not just durable materials. Branded materials are known to have a good quality, though they are expected to be costly compared to the regular ones. So, ibig sabihin mga tol, cheap things are not good and good things are not cheap. Ang nangyayari kasi, pag minsan, gaya-gaya na lang tayo. Hindi na tayo nagkakaroon ng mga research kung gaano ba katibay itong materialis na ito, non-toxic ba ito. Pag minsan kasi, kung ano na lang yung sikat sa merkado, yun na rin ang binibili natin. Pero ang tanong, gaano ba ang itatagal nito? For example, nakakita ka ng magandang tiles, medyo nagustuhan mo. Hindi mo na-research na ito palang magandang tiles na ito ay hindi tumatagal. So, pag minsan dumarating yung mga pagsisisi natin, ang hirap nang ipaulit kasi gagastos ka na naman. So, do your research, mag-isip kayo ng mga materyales na talagang gustong-gusto nyong makita sa loob ng bahay nyo. Hindi yung puro gaya na lang, kung anong sikat, yun ang ilalagay nyo sa bahay nyo. Para sa ikasyam na utos, know your builders. So magkaroon ka ng mga research sa contractor or sa builder mo na pipiliin. Okay, meron ka ng design team. Ngayon, ang problema mo na lang ay kumuha ng contractor na gagawa ng dream home nyo. Do your research, tanungin mo sila kung ano ba yung mga natapos nilang mga proyekto. Ano ba yung expertise nila? So magaling ba sila sa finishing? Magaling ba sila sa foundation? Set a meeting, pag-usapan nyo ano ba yung mga nagawa nyong projects, ano ba yung mga incoming projects, ano ba yung mga ongoing projects nila. Doon pa lang makikita mo na kung ano yung kapasidad ng contractor na mapipili ninyo. So, hire a reputable contractors, ensures quality of workmanship, adheres to timelines and budget, manage subcontractors, and communicate transparently. So, mahalaga na ang mapili mong contractor ay transparent sa'yo. Kumbaga, an honest contractor is a good contractor. Dapat may alam siya sa mga restriction, regulation of the local government at meron din dapat siyang alam sa mga homeowners, rules, and regulations. Dapat meron kayong kontrata. At kung sakaling meron kayong hindi maintindihan, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa kanila para magkaroon ng pagkakaliwanagan. Mahalaga magkaroon ka ng contractor or builder para maiwasan yung mga stress na mararanasan natin sa pagpapagawa ng bahay. Para sa ikasampung utos, alamin mo kung ano yung mga future plans mo. Mahalagang malaman mo na meron tayong mga iba pang plano dito sa bahay mo. For example, nagkaroon ka ng business at nangangailangan ka ng extra space. Ngayon, hindi mo napaabang yung third floor mo para gawing extra space do sa business mo. So, pag minsan nakakapagsisi kasi hindi natin nabibigyan ng mga future plans yung ating bahay or nagkaroon tayo ng extended family, nagkaanak si bunso, nagkaroon ng pamilya, imbis na umupa pa, okay, doon ka na lang sa third floor kasi nakaabang na yon sa ikatlong palapag. Or di kaya naman naging vlogger ka. Wala kang extra space para sa isang studio para makapag-vlog ka, makapaggawa ka ng content. So, yun yung mga ganong consideration. Kasi pag minsan, kung ano lang yung naiisip natin ngayon, yun lang yung naiilagay natin sa mga plano natin. Kaya dapat kinukonsider din natin yung mga future plans natin katulad nito. Pag holiday, di ba? Kailangan natin ng mga wiring sa outlet kasi gusto mong pagandahin yung fasad mo. Gusto mong magkaroon ng mga Christmas decoration, mga Christmas lights. So, wala kang mga extra outlet para dyan. So, yung mga ganong bagay, dapat ay nabibigyan mo rin ng pansin. Na gusto mo pala magkaroon ng swimming pool sa isang gilid ng bahay mo at gusto mo rin magkaroon pala ng barbecue grill na makakatulong kung sakaling meron kayong mga gatherings or occasion. So, sa ganong mga paghahanda, mas nakatipid ka pa at nakapag-create ka pa ng mga memories sa pamilya mo. Or nabigyan mo ba ng importansya yung building mo na maganda yung daloy ng hangin doon sa loob ng bahay mo or proper insulated ba ito para nabibigyan din ng importansya yung mga utilities natin at mapababa yung gastusin natin sa kuryente na katulad ng nararanasan natin ngayon na sobrang init dito sa Pilipinas. So yun nga mga tol, ang pagpapatayo ng bahay ay hindi lamang sa semento at hollow blocks. Ito ay sumasalamin din sa ating values,
aspirations, and lifestyle. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood. At marami pong salamat sa oras. At kung nagustuhan po ninyo yung video na to, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Pwede nyo rin po itong i-share sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak na nagpapagawa ng bahay. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat!